Yeah, so hello, good day everyone. So today I will discuss the Laos literature. So please uh, stay put and makinig po kayo. Ano po? So again, Laos literature. So first is let's proceed to the introduction. So the introductions of Laos. Laos landlocked country of northeast central mainland, Southeast Asia is consists of an irregularly round portion in the north that narrows into a peninsula-like region stretching to the southeast. Overall, the country extends about 650 miles from northwest to southeast. The capital is Vientiane, or Salau ay Vientiane, and it's located on the Mekong River in the northern portion of the country. So next, land of a million elephants. So Laos is often referred as the land of a million elephants. So these nicknames are reflects that country's rich history and cultural heritage, as well as its abundant natural resources, including its once thriving elephant population. Next, let's proceed to the flag of Laos. So the national flag of the Lao People Democratic Republic is dark blue with red edge and white moon in the middle of the flag. The height of the flag is two-thirds of its weight. The height of each red edge is one half of the height of the dark blue area. The diameter of the white moon is 4 feet of the height of the dark blue area. The flag is to be treated with dignity and honor at all times. So as you can see, the Lao flag with its unique design carries deep symbolism. So yung the blue one is represent uh, both the mighty Mekong River and also a lifeline for the nation and abundant natural resources of Laos. And the red one is symbolize the sacrifices of bloodshed made during the country's fight for independence and freedom from colonial rule. And then the white one or the white circle in the center signifies national unity, and the full moon a significant symbol in Lao culture. Okay? So next is the geography. So Laos is landlocked. Ibig sabihin po, wala itong access sa dagat. So it is located in northeast central mainland Southeast Asia. Sa hilagang bahagi po nito ito ay rounded o bilugan na hugis, but it gradually narrows down patungo po sa southeast. So parang peninsula. Yes. Ang buong bansa po ay may haba na humigit kumulang po na 650 miles mula sa hilagang kanluran patungo po sa timog silangan. So, ang capital city ng Laos po ay Vientiane, na ang tawag ng mga taga-Lao ay Vientiane. So, which is located on the Mekong River in the northern part of the country. The Mekong River po is very significant sa geography ng Laos, at dahil po ito ang nagbibigay ng natural border sa pagitan po ng Laos at Thailand. So, meron po yang maraming mountain range, lalo na po sa northern and eastern region. So ito po ay nagbibigay ng rugged at forested na terrain. Na ang highest point po ng bansang ito ay tinatawag po na Pubia. So yung Pubia po, ang itsura po niyan ay ito. Yan. So ito po ay may taas na 2,819 meters o nasa 9,249 feet. So, mahalaga ang mga bundok na ito sa klima at biodiversity ng kanilang bansa. Okay? So, next naman po,
ay language. Ano po? So, ang pangunahing wika po ng Laos po ay Lao o Lao language. So, ito po ay tinatawag ding Laotian. So, which is the official language of the country. So, ito po ay ginagamit sa government, education, at mga official documents. And ang Lao po is a Tai-Kadai language family na pareho po ng mga wika sa Thailand at iba pang kalapit na bansa. So bukod po sa Lao, maraming iba pang ethnic languages ang ginagamit sa iba't ibang rehiyon ng bansa. So Laos is ethnically diverse kaya may mga grupo tulad po ng Hmong, tawag ito, tinatawag na Hmong and Mo at Thai. So, ito po ay may different dialects po na ginagamit. So, ang mga ethnic languages daw po na ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa kanilang community. So, parang katulad dito sa Philippines na we have a different dialects that ginagamit ng mga different Filipino from the Visayas, Mindanao, and then also the Luzon. Ano po? So, sa urban areas tulad po ng Vientiane, siyempre nagkaroon din po silang language na ginagamit, which is the French at English. Ito po yung kadalasan ginagamit nila, lalo na po sa mga business at tourism. So, ang French po kasi ay naging second language po yan ng ilang mga nakakatanda dito sa Laos. So, dahil po ito ay sa naging French colony ang Laos noong nakaraan. Ano yung French po ang sumakop po dati sa Laos. Ano po? So, dahil po ito sa global, also, meanwhile po, English is becoming more popular ngayon, lalo na po sa mga kabataan. At dahil po ito sa global influence and economic development. Okay? So, this is the basic language of the Laos. So next is literature. So the literature, Lao literature ay ang body of literature na isinulat po sa wikang Lao. Ang official na wika ng Laos po at isa sa mga Thai language ng Southeast Asia. So kasama po dito ang mga tula, epiko, alamat at reliyosong kasulatan na nagpapahayag po ng mga cultural beliefs at traditional values ng Lao people. So maraming bahagi po ng Lao literature ay naimpluwensyahan po ng Buddhism, which is the main religion in Laos. So kaya naman, maraming kwento ang may themes ng karma versus at virtues at spiritual enlightenment. So bukod po sa mga nakasulat sa literature, o bukod po sa mga nakasulat na literature, mayaman din daw po ang Laos sa oral tradition, na kung saan daw po ang mga kwento at kasaysayan daw po ay ipinasa mula pa sa isang henerasyon patungo po sa susunod sa pamamagitan po ng pagkukwento. And then this tradition is vital kasi nagbibigay ito ng sense of identity sa mga Lao, lalo na po sa mga nakatira sa rural areas. Okay? So next naman po, sabi din po dito sa context na ito or sa nakikita niyo po sa inyong harapan ay sinasabi dito ang early Lao literature daw po ay umiiral sa parehong poetic at prose form. So, ibig sabihin ang mga prominenteng katangian ng Lao verse ay may pagkakatulad sa poetry ng iba pang Thai-speaking group sa reliyon. So, sinasabing nagsimula daw po ito noong 14th century, although walang eksaktong petsa para sa origins dito. So, noong 19th century daw po, naging prominenteng tema sa Lao literature ang social at political upheavals sa rehiyon. So, madalas na nire-represent po ang mga ito sa mga Buddhist at mystical terms tulad po ng makikita sa mga kilalang akda gaya po ng Sanliu Passus, ah Sanliu Passus or sa English ay Ex
distinguishing the brilliance of the land, of the sun. At syempre, meron pa pong isa. Yung isa naman po ay pion yung kung or sa English po ay history of the city. Yeah. So, ang mga akdang ito po ay nagpapakita po ng pananaw ng mga Lao sa mga mahalagang kaganapan na kadalasan daw po na may spiritual na kahulugan. Okay? Next. So next naman po tayo sa special traditional rituals in Laos. Wait. Yan. Sa religion muna tayo. Ano po, so nag-jump pala sa next slides. So sorry. Sa religion naman, ang pangunahing religion sa Laos po ay ang Theravada Buddhism, which is practiced by the majority of Lao people. At mahalaga ang Buddhism po sa cultural at spiritual life ng mga Lao at makikita ito sa mga temples o wats. Yung wats po na sinasabi ko po dito ay yung Angkor Wat. Ito po yun. Wait lang. Okay, so yung Angkor Wat po ay isang lugar po iyan sa Laos po ha. So ito po ay matatagpuan po sa buong bansa. So ang Buddhist o ang mga Buddhist monks po ay highly respected at itinuturing po sila na mahalagang bahagi ng kanilang komunidad. So bukod na po sa Buddhism, ah may ilang ethnic minorities din po sa Laos tulad po ng mga yung binanggit ko kanina, itong Hmong Mo at Thai or Thai Dam. Yan. So, ito po ay may mga sariling spiritual practices din po at animism din. Ano po, ang animism po ay isang pananampalataya na kung saan naniniwala sila na ang mga natural na bagay tulad po ng mga bundok, ilog at puno ay may mga espiritu o kapangyarihan. Sa kabuuan po, ang Buddhism po ay may malalim na epekto po sa values, festival at traditions ng bansa. So every year po may mga Buddhist festival po tulad po ng Lao New Year or sa Lao po ay Buon Buon Pai Mai. So Lao Lao New Year po ito. And then Pai to ha Pai. Buon Pai Mai. And then yung isa naman po ay ang Datluang Festival. So, yan. Ito po ay mahalagang pagdiriwang po para po sa mga taga-Lao. Okay, next po ay yan, so special traditional rituals in Lao. So, meron po sila special traditional rituals in Lao. So, una po ay Buon Bang Phai or Rocket Festival. So, yung Buon Bang Phai ay isang animist Buddhist ritual na ginagawa po yan tuwing tag-init bago daw po ang ulan. So para daw po hilingin nila na magkaroon po ng magandang ani at ang ritual na ito o festival na ito ay ang mga tao daw po ay gumagawa ng mga bamboo rockets na may explosive at pinapalipad po ito papunta sa kalangitan. So the higher the rocket goes,
mas magiging masagana daw po ang ani ayon po sa paniniwala nila. Okay? So next naman po ay Buwan Datluang. Yung Buwan Datluang po is religious festival na ginaganap po siya sa Datluwang na ang pinakabanal na stupa sa Laos. So it's located in Vientiane, sa capital city of the Laos. So ginagawa po ito tuwing November at nilalahukan po ng mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng Laos. So meron din po itong prayers, procession at almsgiving na nagpapakita ng dedication to Buddhism at pagkakaisa ng mga Tagalog. And then naman po is yung Moon New Year celebration. So ito naman po ay para sa mga Hmong community na may special na pagdiriwang ng New Year na may kasamang traditional games, music at pag-aalay sa mga ninuno nila. So kasama din po dito ang ball tossing ceremony kung saan nagpapalitan ng mga kabataan ng bola which is symbolizes courtship and community bonding. Next naman po is yung takbat ritual or almsgiving. So ito naman po ay isang daily ritual na kung saan ang mga tao daw po ay nagbibigay ng pagkain sa mga Buddhist monk na naglalakad sa kanilang mga community tuwing umaga. So tinatawag itong takbat salaw at ito po ay isang simbolo ng compassion at generosity sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga alms. So ang mga tao daw po ito ay nakakaipon ng merit na importante sa kanilang Buddhist faith. So next naman po ay ang basi ceremony. So isa naman po ito sa pinaka-importanting law rituals lalo na po sa mga life events tulad po ng kasal, travel at pagkakaroon po ng bagong trabaho. So sa basi, ang elders daw po ay nag-aalay ng blessing at gumagawa po ng sacred thread tying ceremony sa wrist ng mga participants. So naniniwala daw po sila na ang base daw po ay makakatulong sa restoration of balance ng kaluluwa or tinatawag nilang kwan sa katawan which is essential para sa good luck and protection po nila. So, next naman po is sa traditional marriage costume. So, ang traditional marriage costume sa Laos po ay mayamang bahagi ng kanilang kultura. At ito po ay puno ng mga simbolismo na nagpapakita ng respeto sa pamilya at community. So, meron po ilang mahalagang bahagi sa Lao wedding costume. So, parang katulad po sa Philippines, na 'di ba, meron po tayo ilang bahagi ng wedding na ginagawa po during the day of the wedding. So, una po dito ay tinatawag natin sinsot o dowry. Yan. So, sa Lao tradition daw po, ito po ang nagbibigay daw po ang groom ng sinsot o dowry sa pamilya ng bride bilang simbolo ng financial stability at respeto. So ito daw po ay may maaaring pera o mga alahas depende po sa economic status ng dalawang pamilya. So it is believed to show that the groom is capable of taking care of his future wife. Ano po? So next naman po ay ang basi ceremony. So yung basi ceremony po, tulad po sa ibang life events, ang basi ceremony daw po ay mahalaga rin sa kasal. So ginagawa po ito para ipagdasal ang good fortune and blessing para sa bagong mag-asawa. Sa ceremony na to, may pagtali ng mga white string sa wrist ng bride at groom na nagpapahiwatig ng goodwill at spiritual connection. So this ceremony is led by a village elder or a respected family member. So next naman po is pakwai. So ito naman po ay isang bahagi ng kasal kung saan nagbibigay ng personal vows ang bride at groom sa harap po ng kanilang mga pamilya at kaibigan. So nagpapalitan din po ng mga gift at flowers ang dalawang pamilya bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagkakaugnay ng kanilang mga angkat. So this part of the ceremony is emphasizes the joining of two families rather than just two individuals. So next naman po is Kanmak procession. So bago ang main ceremony, nagkakaroon naman po ng kanmak procession kung saan ang groom at ang kanyang pamilya ay dumadating sa bahay ng bride, dala ang mga gift and offerings tulad po ng pagkain, bulaklak at pera. So the procession is often accompanied by traditional music at sayaw, creating a festive atmosphere. So this represents that the groom's willingness to be part of bride's family and community.
Okay? So next naman po is eating of sticky rice and eggs. So sa Lao wedding po, ang sticky rice at boiled eggs ay madalas na inihahain po at kinakain ng bride at groom. So naniniwala sila na ito daw po ay nagpapalakas ng bond at nagdadala ng prosperity para sa mag-asawa. So both family are shared the food it is symbolizes unity and support for the couple's new life together. And then the last one po is ay ang party and celebration. So pagkatapos daw po ng formal ceremonies, merong party o celebration kung saan mga guest daw po ay sumasali sa kasiyahan with food, drinks, and traditional music. So kasama rito yung mga love songs at traditional dances at ito po ay tumatagal ng ilang oras o minsan pa nga ay overnight celebration. And it is a way for the community to share the joy of the newlyweds. Okay? So in overall, ang love marriage costume daw po ay nagpapakita ng importance of family, respect, and tradition. So mahalaga ang blessing mula sa pamilya at community at ang bawat ritual daw po ay may special meaning para sa pagbuo ng isang matibay na pagsasama. Yan. Next ay cuisine. Cuisine in Laos. So, ang cuisine po ng Laos ay kilala po sa unique flavors nito at paggamit po ng fresh local ingredients. So, may focus ito sa balanse ng lasa tulad ng maasim, maanghang, maalat at matamis. At karamihan po sa mga pagkain nila ay simple, unit, flavorful. At meron po iyang different aspect ng Laos cuisine. So, first is sticky rice o khao niu. So, ang sticky rice po ay staple food sa Laos. So, kinakain po ito araw-araw at tinuturing na essential part ng bawat meal. So, unlike po sa ibang Southeast Asian na kumakain po ng steamed rice, so ang mga Lao daw po ay mahilig sa sticky rice. So, which they mold into small balls and dip into various dishes. So, it's often served in a woven bamboo basket and called tip cow. Okay? So, next naman po is yung larb o laap. So, ang larb naman po ay national dish ng Laos. So, ito po ay isang minced meat salad na may halo na herbs, toasted rice powder, chili, lime, at fish sauce. So, usually, ginagawa po ito gamit ang beef, pork, o fish at kinakain po kasama ang sticky rice. So, this dish is significant in Lao culture kasi kadalasan ito ay inihahanda sa mga special occasions and gatherings. So next naman po is tamakung or also known as papaya salad. So similar sa Thai papaya salad, ang tambakhong po ay spicy and tangy salad made with red green papaya, chili, rind, and a fish sauce. So, ngunit sa Lao version po, madalas po na may fermented fish sauce o paddik na nagbibigay po ng unique flavor sa kanilang papaya salad. So, this is a popular street food and side dish that pairs well with sticky rice. Okay? The next naman po yung padek po ito naman po isang fermented fish sauce. Alam niyo po yung bagoong dito sa Philippines. So parang ganun po siya. So ito po ay mas thick at chunky kumpara po sa regular fish sauce and it's a key ingredient in Lao cuisine and adds dip of flavor sa mga dishes. So ginagawa po ito sa pamagitan po ng pagbuburo ng fish at ng salt. So ito po ay may process na tumatagal po ng ilang buwan o taon. So this traditional condiment is widely used in Lao cooking lalo na po sa mga salads at dipping sauce. Okay? So next naman po is yung orlam. Yung orlam naman po ay isang Lao stew na kadalasan gawa po sa meat o karaniwan ay beef or chicken. And also, meron po yung eggplant, mushroom, at mga local herbs tulad po ng spicy wood o tinatawag na sakaan. So, ang gusto po na ito ay may unique na malapot na texture
dahil sa paghalo ng roasted sticky rice powder. So this hearty dish is usually spicy and is enjoyed especially during the colder season. So parang siyang soup, yung noodles o yung ramen. Ano po. So next naman po is yung Lao sausage. So ito po ay traditional Lao sausage na gawa po sa minced pork na may halong lemongrass, kaffir, lime leaves, garlic, at chili. So this sausage is grilled and served with sticky rice. At kadalasan sinasamahan po ng mga fresh herbs and it's popular for its aromatic flavor and it's often found in local markets and food stalls. So next naman po is cow piak sen. So ito naman po ay ito po ay low version ng rice noodles soup para siyang lugaw. Yun, yun nga, lugaw, ano. Na ito pa ginawa gamit ang thick rice noodles sa isang flavorful broth na gawa sa chicken o beef. So, ang kaupiaksan po ay kadalasan nilalagyan mo ng mga herbs, fried garlic, at spring onions at kinakain bilang comfort food sa Laos. So, in overall, the cuisine po ng Laos ay nagpapakita po ng pagkakaisa sa natural ingredients at traditional cooking techniques. At karamihan po sa mga pagkain ay simple, ngunit may rich flavor na nagpapakita ng kulay ng kanilang culture at pamumuhay ng mga taga-Lao. Okay? So next naman po ay the literary works of the Laos. So there is not only few. So vocabulary at work, so widower who lost partner by death, descendants originating from ancestor, anxious and easiness, merits of praiseworthy quality, and remote and sociable. So I guess you already read the poem of There Is Not Only You. So because of hindi po tayo ah, because of record lang po ito. So ako na po yung sasagot sa some of the question ng poem na meron po dito. So the first question po here is what perception does the writer imply on the reader like me or like you? So sinasabi ng writer na mahalaga daw na laging hanapin ang mabuti sa bawat sitwasyon at maging positive daw tayong mag-isip tungkol po sa ating buhay. Ah, at siyempre, dapat maging matapang tayo kapag mahirap ang mga sitwasyon na ating kinakaharap at huwag po tayo magkamali, huwag po tayo matakot magkamali, ngunit salit ay maging matapang at magpatuloy tayo. Okay? So next naman pong question dito ay next question dito is what do you feel while reading the poem? So why do you think this emotion evoked you? So my answer is given that the widow lost her partner, so I feel bad for her. Why? So we may not be able to tell, but it may just be very difficult for her to be in her position after losing her partner. So who would support her through her challenges and struggles in life. So despite her self-pity, I still felt bad for her. And the lesson or the moral lesson po na meron po dito sa poem is in our world full of difficulties and issues. So the lesson this poem teach us to be optimistic and look for the good and brighter sides of any scenario. Ano po? So next, let's proceed to the next poem in Laos literature or Laos literary piece. So the bewail of mother. Yes. Yeah. So this is the poem of the Bureau of Mother. So I have some question about this one. So the first question is what kind of emotion did you feel in the poem? So as I read po dito po sa poem na to,
I felt bad for a mother whose daughter was ignoring her. So, galit po talaga ako kung nalulungkot talaga ako sa mga taong ini-ignore yung mga magulang. Ano po. So, the mother is deserve a love and attention of her child because she gave up a lot for them in order to live a good life. Okay? The second question is, what is the mood of the poem? So that is have effect your mood also. So yes. So the poem primary mood is one of the sadness. Nalulungkot talaga po ako sa mga ganong stories or poem. Ano? So I'm easily portrayed by the poem message as a reader. So when a topic is about a mother, so we can all relate to it. Diba po? Especially tayo po mga Filipinos, family-oriented. Ano? And when we read it, so we can tell easily or we can all easily identify with it. Okay? So next naman po is the mosquito. Yan. So the question is, I have summed up the story explaining why mosquito are small insects. Ano po, so the story, ano po, so because she lacks love and gratitude for her husband, yung the main character in the story, the girl one, is yon. So because she lacks love and gratitude for her husband, so who is willing to offer her everything, mosquitoes are like a little much like Nagdeep. So she has a quality comparable to a mosquito size. So she also show little appreciation for the several penances Newton performed in order to restore her to health. In addition, her husband cannot see or feel Nagdeep, much like the little bug. So she hardly expresses her love and gratitude for Newton because of how little mosquito are. So since she display on affection or significant for her better health and even left with the wealthy dealer with offers that she doesn't exist and cannot be noticed in any way. So that is the reason mosquitoes are little and are scarcely observed because it mirrors the character of Nagdi. So, for example po, if yung may napanood kasi ako na Korean drama which is na hindi niya pinapansin yung kanyang asawa na para lang ba na parang mosquito na pagala-gala sa loob ng bahay pero hindi niya nararamdaman. Ano po? So, ganun po yung ibig sabihin ng the mosquito. Kaya po siya tinawag na mosquito. Okay? So, that's all. So, this is the end of the love literature. So, thank you guys and thank you for staying here and thank you for dahil sa tinapos niyo po yung aking video o record na ito. Ano po. So, yun lang po guys and please mag-aral po kayo. Ano po. So, ulitin nyo lang po yung discussion natin because we will having a short piece. Ang short piece of all is from the Cambodia, Laos, and Indonesia. So, I will discuss the Indonesia by week 13. Okay po. So, yun lang po guys and thank you. God bless. So, week 12 na po ngayon ha. Yun lang po. So, God bless po and ingat po kayo. Bye!